Morning. Morning. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Siguro, lahat naman tayo ay nakailang balik na dito. Wala namang baguhan. Kaya, focus na agad tayo dito sa tema ngayon. Ang unang aralin ayon sa sulat ni Apostol Pablo kay Tito sa Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang sa 7. Ngayon po, ito po ay sinulat ni Apostol Pablo kay Tito na parang hinihikayat ang mga tao sa pamamagitan ng pagsunod. Ngayon, lahat naman tayo ay mananampalataya ni Kristo. Lahat naman tayo ay sumusunod sa kalooban ni Kristo. Pero hindi ibig sabihin na sumusunod tayo kay Kristo, lalampas tanganin na natin ang mga pamumuhan. Meron pa rin tinatawag na respeto na dapat ipairal upang sa ganon yung organisasyon, yung samahan, nasa kaayusan po. Ano po sabi dito? Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan na masunurin at umanda sa bawat gawang mabuti. Ito po ay parang habilin ni Apostol Pablo kay Tito na dapat ipaalaala sa atin. Hindi lang kay Tito, kundi sa pamamagitan nitong kasulatan, tayo po ay sakop nito na pinapaalalahanan niya na pasakop sa mga pinuno. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagpapasakop? Pag sinabi pong pagpapasakop, merong mataas na kalagayan at merong nasa mababang kalagayan. Merong pamunuan at merong nasasakupan. Merong leader at merong follower. Na kung susumaryuhin po natin mga kapatid, paano po natin magagawa ang tinatawag na pagpapasakop? Una po, kinakailangan meron tayong isasakripisyo. Ano po yun? Yung sariling karunungan, yung sariling kaalaman, yung sariling ego o kataasan ng pag-iisip. Halimbawa, baguhan tayo. Pagkatapos, ang napasukan natin, isang pamunuan na merong leader na halimbawa, low level lang ang pinag-aralan. Ngayon, pagdating sa Panginoon, hindi po siya tumitingin sa mataas na level ng pinag-aralan. Dahil ang sabi ng Panginoon, if you want to follow me, deny yourself. Kung ibig din naman sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Ibig sabihin, ano man nakakabit yan sa katawan natin, kagalang-galang man yan man ay, sabi, in-honorable, engineer, attorney, teacher, o ano pa man na nakakabit sa ating katawan, na iyan ay parang nagpapakilala ng kataasan natin, hindi po dapat natin yung bit-bit sa oras ng pagpapasakop sa kongregasyon. Dahil po, ang sinusunod natin dito, salita ng Diyos. Halimbawa, may magaganda akong ideya, pero dahil nga may pamunuan, tatanggalin mo yun sa iyong sarili na hindi mo siya i-insist na ipasok dahil mayroon ng pamunuan na yun ang magpapasunod. Dahil, kumbaga,
ang pamunuan ay kumukuha sa mga tao na matatagal na sa katuruan, matagal na sa iglesia. Yun yung tinatawag na matatanda ng iglesia. Kaya ipinagkakaloob sa kanila ang pamamahala o pamumuno sapagkat sanay na sila sa kung ano-ano bang mga gusot, mga problema, mga kinakaharap na mga suliranin nung nakaraan. Kumbaga, yung experience ang nagiging batayan ng pagiging matanda sa iglesia. Kaya yun ang itinatalaga na nasa kalagayan ng pamumuno. Ngayon po, ano po naman ang gagawin ng mga tagasunod? Ibig sabihin, kung tayo po ay halimbawa mas matalino, mas marunong doon sa leader, hindi po dapat nating pangunahan yung leader. Sabi nga, antay naman natin yung kapanahunan natin kasi lilipas naman ang panahon. Pag dumating naman yung panahon, yung leader naman, iba na, yung bago na namang henerasyon at ikaw naman ang napunta doon, saka mo na ngayon i-implement. Sabi nga, huwag magmadali. Ganun po yun. Yun po ay halimbawa ng pagpapasakop. Na kumbaga, yung kataasan ng pag-iisip o ego o anuman na alam natin. Kasi po pag pinalagay natin sa ating sarili na marunong na tayo, magaling na tayo, kayang-kaya ko yan. Hindi pwede yan. Kasi pagdating sa ating dakilang Panginoon, may proseso. Mag-umpisa ka muna sa pagpapasakop kapag naging huwaran, na tagasunod ka at nakita ng mga nasa mas mababa pa yung kalagayan, pagdating ng tamang panahon na ikaw naman ang namuno, irerespeto ka rin ng nasa mababang kalagayan. Kasi nagsasalit-salin lang naman yung mga kapangyarihan. Halimbawa, yung mga leader noon, nung nangamatay na, siyempre yung mga baguhan, yun naman ang pumasok. Palipat-lipat lang naman ang pamamahala. Kaya, kinakailangan nating irespeto ang pamamahala sa pamamagitan ng pagpapasakop na mga masunurin. Hindi ibig sabihin na nagpapasakop na ako. Pero, ayaw naman sumunod, useless pa rin. Kasi po, halimbawa, nag-uutos lang yung Pangulo, ayaw sumunod, nagreklamo. Ibig sabihin, wala siya sa pagsunod. Yung halimbawa, inutusan siya bumili. Ngayon, hindi niya sinunod. Ano ba yun? Gawang mabuti? Ang pagsunod? Kung yan ay gawang mabuti, sabi dito, mga masunurin na humanda sa bawat gawang mabuti. Kaya kinakailangan po, paiiralin natin sa ating sarili ang kapagkumbabaan. At huwag paiiralin ang isip na yan po ang nagdidikta sa atin upang magmalaki, magmapuri sa ating mga sarili. Ano ba sabi dito? Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Ito po ang susi ng pagtatagumpay ng isang tagasunod. Yung pagtikom ng bibig. Hindi ba naalala natin palaging binabanggit? Ang tuna o dalisay na relihiyon, dalawin yung mga ulila at mga babaeng bao at ingatan ang kanyang sarili na huwag madungisan ng sanlibutan sa pamamagitan ng bibig. Dahil po, minsan ito po kasing bibig, pinagliliyab yun ng impyerno, pinagniningas ng impyerno, nakakapahamak po yan sa kapwa. Siraan mo lang ng puri ng isa, pag pinasa mo yan sa iba, ikakalat na yan sa iba. Kaya po kinakailangan dito ang, sabi dito, na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man. Ano po ba yung magsalita ng masama? Hindi lang mura. Kapag sinisiraan mo na yung iba, pagsalita na yun ng masama. Kapag hinahamak mo na ang iba, pagsalita na yun ng masama. Dapat, ang gawin lang natin yung ikabubuti. Halimbawa, may nagkamali. Ano kaya gagawin natin kay Brad dahil nalihis siya ng landas? Ano kaya tulungan natin siyang ipanalangin para makabalik muli? Hindi ba mas maganda yun? Kaysa doon, pinagchichispisan pa, nagiging tampok sa usapan, ang nangyayari tuloy, nagsasalita na tayo ng masama sa ating kapwa. Dapat po hindi mangyari yun. Kaya ngayon, ibinabalik sa atin upang ipaalaala na dapat nating sundan at gawin. Ano pa sabi? Na huwag makipagtalo kundi mapakahinhin.
Ito pong argumento kasi, dito po kasi nagpapataasan ng mga katalinuhan. Kinakailangan, hindi sa lahat ng pagkakataon, idadaan natin lahat sa pagtatalo. Pwede naman idaan sa mababang pag-uusap na kung saan ang pinaka-purpose kaya ka nakikipag-usap, walang iba, ang pagkakasundo kung saan kayo magpapanagpo. Hindi yung, kasi kung halimbawa, magsalita yung isa ng pasigaw, sasalita din yung isa ng pasigaw, ang mangyayari niyan, parang tayong mga manok nagsasabong sa taas. Pero kung halimbawa, nasa kapakumbabaan, kung pagkatapos magsalita ng isa, pakinggan ng isa. At vice versa, hanggang sa magkasundo. Yan po ang isang bagay upang sa ganon, makaiwas po tayo sa tinatawag na pagtatalo. Kasi po, ego po ang pinag-uusapan yan. Ayaw ibaba ang sarili, kundi mapakahinhin. Sabi, babae lang daw ang mahinhin. Dahil palaging tahimik. Pero sa totoo lang po, ang pagpakahinhin, walang iba, magnilay-nilay ka na lang sa sarili mo at sa Panginoon. Humingi ka ng tulong na baka gabayan tayo na ipanalangin na lang ang lahat ng mga tao na pinagmumulan ng mga hindi pagkakasundo-sundo. Na pangunahan ng Espiritu Santo at huwag ang sariling kalooban. Ano bang sabi dito? At magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Maging kalmante. Halimbawa, nakarinig ka ng isang salita, na-trigger ka. Sabi dito, magpakahinahon. Kalmado ka lang. Easy. Huwag kang high. Huwag kang sasagot agad. Sabi nga ni Apostol Santiago, magmaliksi ang bawat isa sa pakikinig, magmatupad sa pagsasalita. Okay lang. Pakinggan mo lang ng pakinggan. I-absorb mo lang i-absorb. Huwag kang sasabad o sasagot. Dahil kapag ginawa yun, ang mangyayari dyan, iiral yung galit. Sapagkat ang galit ng tao ay walang mapapakinabang. Mapapasama lang ang ating kalagayan kapag pinairal natin yung bigla ang pagsasalita at pagalit pa, makakapahamak po tayo. At unang-una, sarili natin. Sabi dito, sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, mga nadaya, mga nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang kita at kalayawan, na nangamumuhay sa masamang akala at kaparagbilian, mga napupuot at tayo'y nangakapupuotan. Na kung titingnan po natin, parang sumpa. Hindi po dapat tayo magmalaki, magmapurik sa ating sarili na tayo'y malilinis na tayo'y matutuwid na. Kaya nang sinasabi, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya na itinuturo sa atin ng araw-araw manalangin para magkapaghingi ng tawad sa Panginoon. At bago naman tayo pagawarin ng Panginoon, magpatawad din tayo sa ating kapwa. Proseso yan ang naman namin. Kaya po, kung sa bagay na ito, na kung maalaala natin na dati ginagawa natin ang mga ito para tayong sinusumbatan na huwag magmalaki, huwag magmalinis. Sapagkat, dati naman ginagawa natin ng mga mangmang pa tayo. Ano mga ito? Noong unang panahon ay mga mangmang, mga suwail. Totoo po, hindi naman tayo para sunod o masuwail tayo. Kaya tayo tinatawag ng mga suwail, mga nadaya. Minsan nabibiktima tayo ng akala natin tama na, yung pala mali. Hindi ba ganun? Yun ang mga sabi na daya, mga nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita. Hindi ba ganun? Palipat-lipat tayo ng sekta o kung ano-ano ang mga pananampalataya natin. Hindi consistent. Minsan sisimba, minsan hindi. Ngayon, nandito na tayo. Tinuturuan tayo dito sa tinatawag na pagpapasakop o pagsunod. Sapagkat ang pinaka-purpose ko, bakit ito ipinapaalaala ni Apostol Pablo? Para po yung isang katawan na magkakaugnay-ugnay, gumawa siya ang pinakauno lang ng ating dakilang Panginoon. Ang purpose dito, pagkakaisa, unity, na kinakailangan, yun ang pinaka-target ng bawat isa sa
atin dahil kung may susuway yan at palayo doon sa leader at hindi na nagpapasakop, ibig sabihin niyan may sariling gobyerno na rin sa magiging dalawa na yung gobyerno o pamamahala. Kaya para maging unite lang, magkaroon ng pagkakaisa, magpasakop lang para isa lang ang direksyon kung ano ang papuntahan ng pamamahala ng isang leader, sama-sama tayo doon. Kaya kung yan ay papunta doon sa buhay na walang hanggan, yun ang tatargetin natin, buhay na walang hanggan. Kaso, marami ba kung requirements bago ka makarating doon? Kinakailangan mo pang ganasin ang lahat na kung saan una nang dinanas ng ating dakilang Panginoon. Yung minsan, ikakaila tayo na tayo lingkod ng Diyos, minsan aalimurahin tayo, minsan tutuyain tayo, paparatangan tayo. Lahat ng yan ay mangyayari dahil nakasunod tayo kay Kristo. Anumang bagay o dinanas ng ating dakilang Panginoon, dadanasin din ng mga tagasunod niya. Kaya huwag tayong pagkakalmante na okay lang ako. Sila brad lang na may problema, hindi. Isang katawan tayo, dapat magtulungan tayo sa pamamagitan ng mga bagay-bagay na kung saan may maipapayo tayo sa ating kapwa para matulungan. Lalong-lalo na, iba kasi ang kalagayan ng nasa sitwasyon kaysa sa wala sa sitwasyon. Nakakapag-advise ng mabuti. Ano ba sabi dito? Ngunit, nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa ng katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng pagbubugas ng muling kapanganakan at pagbabago ng Espiritu Santo. Dati, masuwayin tayo, nagkakaputan tayo, nagkatalo-talo tayo. Ngayon, nung tinawag tayo ni Kristo, bagamat ibang tao ang nagyaya sa atin mapunta sa lugar na ito, yun po ang tawag doon, kagandahang loob. Kahabagan na galing sa isang mababang kalagayan, tayo'y makasalanan, parang isang tasa, pinggan o isang bagay na mahalaga, na napulot pagkatapos hinugasan, nilinisan, para pakinabangan. At ito tayo ngayon. Galing lahat tayo sa maruming kalagayan. Kinahabagan lang tayo. Kaya hindi pwedeng sabihin, sabi dito, na hindi dahil sa gawa ng katwir na ginawa nating sarili. Hindi po dapat natin ipagmalaki na ang accomplishment ko kanay marami na akong nahikayat, marami na akong naibanghilyuhan. No, hindi po dapat natin yan sasabihin. Dahil ang umiiral po sa atin, hindi yung sarili natin, kaya tayo gumagawa at kumikilos na pabalik-balik sa templo, nangangaral ng Ebanghelyo, namamahala sa templo, at kung ano-ano pa man. Yan po ay bunga lamang ng pagtanggap natin na tayo'y isang makasalanan, na lininisan ang ating kalooban, diwa at pag-iisip at kinahabagan. At ngayon, para tayong isang sasakyan na sumasakay ang kapangyarihan ng Diyos sa pangalan ng ating dakilang Panginoong Jesucristo para kumilos tayo at maging daluyan tayo ng kanyang kapangyarihan para yung Ebanghelyo may parating sa mga tao at yung kapangyarihan niya maibahagi doon sa mga tutulungan, lalong-lalo na yung may mga karamdaman at ganoon din, meron ding bahagi sa mga pamamahala. Lahat ng yan ay galing sa Diyos. Kaya po, kung titingnan po natin dito, wala po tayong dapat ipagmalaki dahil lahat tayo galing sa marumi. Maruming kalagayan na kinahabagan lamang. Kaya kung halimbawa, matagal nang iganga ako sa paglilingkod, hindi po natin yan dapat ipagmalaki. Kundi, magpasalamat tayo sa bawat araw na sa tuwing kinakailangan tayo ng Panginoon para pagdaluyin ang kanyang kapangyarihan sa atin, palagi po tayong preparado at nakahanda upang ang salita ng Diyos may bahagi, makatulong sa mga may karamdaman at mapamahalaan yung kawan na kanyang
ibinigay sa atin upang sa ganun maitaguyod ito sa isang layunin na walang iba. Ang purpose lang, unity, papunta dun sa buhay na walang hanggan. Kaya po, yung paghuhugas ng muling kapananakan, sabi nga, you must be born again. Dapat, nung tayo'y hinugasan, sa pamamagitan na hindi lang paglubog sa tubig, kundi itong luha na dumadaloy sa ating mga mata, maging totoo nawa yan. Na totoo, ang pagluha ay isang paraan ng pagtanggap na tayo'y isang makasalanan. At ang pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo, dapat nakikita po yan sa atin. Resulta na lang ng pagkaligtas natin. Na kumbaga, sa pamamagitan ng habag ng Diyos, dati tayo noon masuwayin, ngayon masunurin na. E paano kung halimbawa, bumalik na naman sa dating kalagayan na masuwayin? Matatawag ba yan ang tagasunod ni Kristo? Kung ang galit, ipinapahintulot, pero ngayon nagtatanim ka pa rin ng galit, ibig sabihin, hindi ka pa nag-move on sa dating kalagayan. Dati ka pa rin. Wala ka pa sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo, nagpapahalaga sa isa't isa. Idinadalangin ang isa't isa. Nagiging mahabagin sa bawat isa. At higit sa lahat, unang-una, umiiral ang pag-ibig. Wala kang kaaway, wala kang kakampi, wala kang katalo. Lahat ay kasundo mo sa makatuwid. Yan ay pinangungunahan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sampol na lang. Hindi ba ang mga alagad ng ating dakilan pang iba-ibang panahon? Meron sa 12 alagad, meron mga baguhan na mula naman sa pangangaral ni Apostol Pablo. Bakit sila nagkakasundo-sundo? Dahil sa isang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ang nangunguna sa kanila. Kaya sila ay nagiging isa ang pinaka-purpose. Walang iba ang sundin ang kalooban ni Kristo. Ano ba sabi nito? Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Hindi ba ang pinaka-target natin lahat? Everlasting life. Buhay na walang hanggan. Pero, bago natin makamit yun, meron pong proseso. Una, sa pamamagitan ni Jesucristo dapat kilalanin natin siya. Yung kanyang aral, pahalagahan natin at sundin natin. At higit sa lahat, dapat kilala rin tayo ni Kristo. Dahil sa pagbabalik ni Kristo, halimbawa, kilala natin siya. Yung aral niya, kilala natin. Pero hindi naman natin nararamdaman sa atin sarili ang presensya ni Kristo. Sa kanyang pagbabalik sa pagligtas, hindi ka kilala. Paano tayo liligtas? Kaya kailangan ko, maramdaman natin sa ating sarili ang presensya ni Kristo sa ating puso. Kung si Kristo'y mahabagin, dapat mahabagin natin na rin tayo. Kung si Kristo'y nagpapatawad, dapat nagpapatawad na rin tayo. Kung si Kristo'y hindi namumuhay kahit sa mga iskriba at mga parisiyo, dapat ipangaral pa rin natin ang ebanghelyo sa mga iskribas at mga parisiyo dahil ang salita ng Diyos ay hindi lang para sa isang kongregasyon, kundi para sa lahat. Kinakailangan makarating ang ebanghelyo sa lahat ng kinakal. Likha rin naman sila ng Diyos. Kaya nga sabi, ipangaral niya ang ebanghelyo sa lahat ng kinakal sa buong sanlibutan. Eh problema, saan pa lang ng pagkakapatiran, hindi na nga nagkakasundo-sundo. Paano pa yung trabaho sa labas? Kaya po, kinakailangan po, magkaroon tayo ng isang target sa ating sarili. Walang iba yung sinasabing buhay na walang hanggan. Na dapat, binago na tayo, nagsisi na tayo, isa na tayong bagong tao o bagong nilalang, o tinatawag na born again, Christian, na kung saan hindi na nasusunod yung sariling kalooban,
kundi kalooban na ni Kristo. Paano po yun? Pag kalooban kasi natin sarili, ay hindi ako pupunta doon, mainit. Ay hindi ako pupunta, hindi ako sisimba, maulan. Ay hindi ako sisimba, hindi ko naman torno. Hindi ibig sabihin, hindi mo wala ka ng tungkulin. Pagpapasako po yun. Kaya kung halimbawa, nandito tayo sa pagsunod, dapat ang targetin naman natin sa kasusunod ng kasusunod ng kasusunod, ang pagkaaring ganap. Yung i-justify tayo na tayo ay matutuwid na sa pamamagitan ng awa ng ating dakilang Panginoon. Huwag sa ating sarili. Kaya hindi po dapat nagmumula sa ating bibig na sasabihin natin, ay, matuwid na ako, mabuti na ako. No. Kundi, yan po ay tanungin natin ang ating kapwa. Okay na ba ako? Pwede na ba ako? Ano ba dapat kong baguhin sa sarili ko? Gawin natin salamin yung katabi natin. Nang sa ganun malaman natin kung ano pa ang mga bagay na dapat natin baguhin alang-alang lang sa pagiging ganap. Kasi ang purpose doon, perfection. Kung dito pa lang sa ibabaw ng lupa hanggang sa namatay na lang, hindi pa na-perfect ang buhay, useless ang buhay na wala hanggang na pinaka-aasam-asam. Kaya kinakailangan gawin natin perfecto ang buhay, hindi sa pamamagitan ng sarili nating mga gawa, kundi sa pamamagitan ng habag ng Diyos. Upang, sabi nga, walang sino mang lamang ang magmapuri o magmalaki. Na marami ka na akong nagawa, marami akong accomplishment, marami akong napagaling, marami akong napangaralan. Hindi po dapat yan umiiral sa bibig ng isang tagasunod ni Kristo, kundi nasa pagpapasakop pa rin sa kanyang kalooban. Kaya hayaan natin yung namumuno na siyang nag-i-exist ang manguna at hindi tayo na mga tagasunod lamang. Siguro hanggang dito na lang pakikibahagi natin sa oras na ito. Salamat po sa Diyos at anuman po ang ating mga kahilingan, karaingan, idulog po natin yan lahat sa Diyos at ipagkalog nawa sa ngalan ni Kristo at isang magandang umaga sa bawat isa.